Ayan po mga kabida, isa hong magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po pag-usapan po natin, ito hong ongoing impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Kung titingnan natin, mababasa ho natin sa iba't ibang social media platform po yung narrative mga kabida ng prosecution. Okay? At anti-Duterte forces po mga kabida na malapit na raw makukonvict si Sara Duterte dahil matibay daw yung ebidensyang ipresenta po mga kabida, pati yung mga witnesses po ay credible, Okay? At wala kong nagawa daw ang defense para po wasakin itong ebidensya po ng prosecution. Okay? Nag-stand out daw yung mga prosecutors, mga kabida, during the trial. Okay? Pero iba po ang pananaw po ng isang political blogger at dati hong sundalo, official po na sundalo po mga kabida po. Okay? In the person of Mr. June Aparayat po, isa hong Christian writer, at the same time political blogger po, mga kabida. Eto, babasahin ko muna kasi namangha po siya dito sa performance po ng defense, Okay? Kumbaga, nag-shine ito hong defense, mga kabida, dito ho sa trial po ni Vice President Sara Duterte. Okay? It's not the question of noise, mga kabida. It's a question on how you crush the evidence, mga kabida, na ipinesenta at paano ho binara yung mga interpretasyon po ng prosecution, mga kabida, patungkol ho sa presentation of evidence. Alright? Ito po. Defense team shows legal firepower in VP Sara's impeachment trial. Ito yung titulo po ng kanyang article po, mga kabida. As the impeachment trial of Vice President Sara Duterte continues, the defense team has increasingly drawn attention for its firm, focused, and aggressive legal strategy. Okay? One standout has been attorney Christine Ferrer. Honestly po, sinubaybayan ko itong impeachment trial po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte since day one. Isa ho sa mga abogado na namangha po ako, ito hong si Attorney Christine Ferrer. Okay? Mantakin nyo, kaya ho niyang makipagsabayan po kay Attorney Kapunan po, mga kabida, na kilalang veterana pagdating ho sa legal profession po, Alright? Okay? At magaling. At saka maganda yung record po, ni Attorney Christine Ferrer. Okay? Who has engaged the prosecution directly while challenging the evidence and arguments surrounding the alleged misuse of confidential funds. Recent reports show the defense maintaining that there was no misuse of 612.5 million pesos confidential funds while pressing for careful examination of the evidence. Alright? The defense approach, ito yon, has been clear. Question the evidence, challenge the prosecution's interpretation, and insist that allegation must proven, not merely asserted. Their willingness to scrutinize documents and witnesses has been also generated criticism from the prosecution over the pace of proceeding. For Sara Duterte supporters, this is more than courtroom performance. It is a reminder that a strong defense does not need noise. It needs facts, legal arguments, and the courage to challenge every accusation. The trial continues, the evidence will speak, and the defense is making sure every piece is examined. Ayan. Retired Major June Aparayat po, mga kabida. So, yun yung kanyang pananaw po, nag-stand out itong defense, mga kabida, sa impeachment trial po ni Sara Duterte. Honestly, maingay kasi itong prosecution, mga kabida. Kaya siguro nadadala po ang mga tao na yun na. Okay? Yung narrative po nila, mga kabida, na malakas yung ebidensya, Okay? Pero kung pagbabasihan po natin yung mga opinion ng ilang mga legal experts, hanggang ngayon wala hong napapatunayan pa, ang prosecution, mga kabida. Direct proof na meron pong kasalanan po itong si Sara Duterte, mga kabida. Diba? Natural, ang prosecution talaga, i-assert nila, mga kabida, yung kanilang narrative.
Kasi gusto ko nilang makonvict si Sara Duterte, ano? Yun kasi yung goal po nila, ano po, mga kabida. Okay? Pero kung magbabase lang po tayo dun ho sa walang kinikilingan, ano, mga kabida ng mga legal experts, okay? Pati nga ito hong si Attorney Bucol de la Cruz po, ano, ng University of Santo Tomas, ano, mga kabida, tila hindi pa po siya solido at kumbinsido sa mga ebidensyang ipinakita po, ano, ng prosecution laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano po. In fact, sabi nga niya, no, mga kabida, maaring mananalo daw itong defense na kahit hindi ho sila magsalita. Kasi kung tutuusin po, ang burden of proof talaga nasa prosecution po, ano, mga kabida. Sila po yung magpapatunay po, okay, kung talagang guilty po si Sara Duterte, ano, sa mga charges na kanilang isinampa against her. Okay, mga kabida. Pero sa dalawang articles na isinalang dyan sa impeachment court mula sa Article 4, ito hong grave threats at ito hong confidential funds o misuse of confidential funds po, ano, mga kabida. So far, wala pa pong napapatunayan daw, ano, mga kabida. Ito hong prosecution. Puro lang talaga maingay. Okay? Ingay lang talaga yung, kumbaga, pambala po ng prosecution ho dito, ano po. Pero as to the evidence, okay, tila walang direktang proof, ano, against the Vice President. Kaya nga, ang komento po mga kabida ni Miss Malutikia, nagsayang lang daw tayo ng panahon, ng pera, at effort na, no, mga kabida ng mga involved dito sa impeachment trial, ano po. Mantakin nyo, ha, sa latest po mga kabida na count, ano, nasa 300 plus million, ano, yung nagastos na po, ano, ng Senado dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte, ano po. Ganun po kalaki. In fact, sa estimate po mga kabida ni Attorney Mike Operario, ano, itong gastos po ng Senado, okay, o na impeachment court, sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, okay, pwede na hong bumili po mga kabida ng around 300,000 sacks of rice. Okay, mga kabida. Pero nasasayang lang po. Dahil okay lang sana kung meron pong proof, ano, na patunayan. Wala daw eh. Paano yan, mga kabida? Ang ending dito, acquittal. Alright? Alam mo, nasisense ko talaga, no, na parang dinadrambit po nila mga kabida itong narrative na guilty na po si Sara Duterte. Okay? Meron na pong proof against her, ano, para kung ano man po yung magiging boto, ano, ng mga senador, okay, against sa conviction, ano, mga kabida. Yun yung gamitin po ng mga anti-Duterte forces, ano, para kalampagin, mga kabida, itong impeachment court. Okay? Nahalata po ninyo na dinadrambit po nila, mga kabida, yung narrative, ano, na guilty na si Sara Duterte, napapatunayan na po, ano, mga kabida, na meron pong ginawang kasalanan si Sara Duterte, ano po. Okay? Malinaw daw yung mga ebidensya, ano, mga kabida. Diba? Yun yung narrative ngayon ng prosecution at ng mga anti-Duterte forces, ano? Para sa ganon, kung ang boto po mga kabida ng Senado is acquittal, pwede ho nilang kalampagin po ito, ano, mga kabida. At the end of the day, ang magdesisyon dyan, hindi ho ang prosecution, hindi ho ang defense, ano, mga kabida, kundi ang mga senator judges. Sila po ang meron pong otoridad, ano, to decide whether guilty si Sara Duterte o hindi. Okay? At saka pangalawa, kahit po maglulupasay po itong prosecution, ano, mga kabida, sa kanila hong narrative, okay, kung ang numbers ng mga senador ay kulang doon ho sa required na 2/3, ano, ayon po sa ating saligang batas, walang silbi pa rin. Kahit na po sasabihin po natin for the sake of discussion, ano, mga kabida, na guilty sa pananaw po mga kabida ng mga senator judges, ito hong si Sara Duterte, pero kung kulang yung kanila hong boto, ano, dahil hindi umabot doon ho sa threshold na 2/3, okay, 16 mga kabida out of 24, ma-acquit pa rin, ano, si Vice President Sara Duterte, ano po. Yun kasi yung nakalagay sa saligang batas, hindi naman po pwedeng baguhin yun. Okay? Mga kabida, ano po. Diba? So, malaki po yung challenge, ano, sa panig po ng prosecution dito, ano, mga kabida. Una, kailangan ho nilang i-prove na guilty talaga si Sara Duterte, ano. Okay? Kung ma-prove na po nila ito,
kailangan hong gumawa po sila ng paraan, ano, mga kabida, para mabago ho ang threshold. Kasi kung hindi ho mabago ang threshold, mga kabida, mananatili itong 16, wala talagang pag-asa po, ano, ito hong prosecution na makonvict si Sara Duterte, mga kabida. Ano po. Dahil automatic po, ano, ang ending, mga kabida, kahit na po, dahil na sinabi ko po kanina, for the sake of discussion, ano, mga kabida, guilty si Sara Duterte, automatic yan, magiging acquitted yan. Kung hindi ho aabot dun ho sa threshold na 16 na boto, ano, to convict the Vice President, ito hong mga Senator Judges, mga kabida. Hanggang ngayon, hindi pa ito nare-resolve, ano, mga kabida, kung talagang mananatili ho sa 16 o pwede hong ibaba po, mga kabida, sa 16, ito hong threshold. Pero ayon ho sa ilang mga legal experts, ano, mga kabida, malabo na po eh. Kasi malinaw po sa saligang batas, ano, mga kabida, na lahat ng mga miyembro ng Senado, ibig sabihin lahat, wala akong sinasabi, mga kabida, na yung nagtatago, yung nakulong, ano, lahat ng mga miyembro. Okay? Including Bato de la Rosa, Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, ano? Dahil sila po ay miyembro pa rin ng Senado, mga kabida. Wala pa pong expulsion, okay, na inilabas ito kong Senado hanggang ngayon. So since wala pa, mananatili pa rin silang miyembro ng Senado at counted pa rin, mga kabida, doon ho sa threshold na 16. Okay? So yun po, no, mga kabida, para po sa inyo, ito hong performance ng defense, ano, mga kabida. Kung namanghaman po ito hong si Mr. June Aparayat po, ano, mga kabida. Kayo, namangha ho ba kayo sa performance ng defense, lalo-lalo na po ni Attorney Christine Ferrer, ano, mga kabida, dito ho sa Article 1, ito hong misuse of confidential funds, ano, mga kabida, ano po. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa akin channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.